How to book PSA appointment? Eto na nga! Type nyo lang sa inyong browser ang PSA appointment system at i-click nyo lang yung unang lalabas. Basahin nyo lang din yung steps para ma-familiarize kayo. Kung hindi ka naman mahilig magbasa, edi sundan mo lang tong video na to. Binilisan ko nga lang din ang pagbasa-basa dyan at hindi masyadong intense hanggang makarating na nga sa baba sa may book appointment na button. Basahin at scroll down lang din yan at i-check ang box to agree. Basahin ang reminders at click next. So sabi lang naman dyan, minors are not allowed to book. So kung ikaw ang parent, ikaw ang magbubook para sa anak mo na minor, which is yun ang gagawin ko today. Sagutin lang natin yung mga sets of questions para maka next page. Ang unang tanong, ano ang purpose ng iyong appointment? Tinagalog ko lang ang binasa ko. So sa akin, ang kailangan ko ay PSA birth certificate ng anak ko. So yun ang pipiliin ko. So yung pipiliin ko yung una, yung get civil registry copy. Scroll down lang para mahanap ang next. Dito naman, mapipili natin kung saang branch tayo pupunta kapag kukunin na natin ang PSA copy. Yes, pipikapin po natin mismo dun sa branch, hindi to delivery. Ibang process kapag ka door-to-door delivery. At hindi rin po kayo pwedeng pumunta sa isang branch nang hindi pa kayo nakapagpa-appointment online. Kaya ito nga ginagawa natin. Nasampulan ako niyan last time kasi nag-walk-in ako at hindi talaga ako pinapasok ng guard. Last year nakapag-walk-in pa ako pero recently hindi na nga. So Cavite outlet ang pinili ko dahil dito ako sa Cavite at buti na lang medyo malapit lang siya sa amin. Mga less than an hour ang biyahe. Pero nung nag-walk-in ako ng walang appointment, ayun, nasayang pamasahe at pagod at ang traffic pa naman. Wala pa namang babayaran during appointment pero dito makikita nyo na kung magkano ang kailangan nyo i-prepare. 155 for the birth certificate na kailangan ko and dun pa ako sa branch magde-decide or maglalagay kung ilan ang kailangan ko. Nakatype din pala siya in English and Tagalog, so kung medyo nahirapan kayo sa English intindihin, meron namang Tagalog version. And then, punta na tayo sa pinakababa, scroll down para mapunta tayo sa next page. Dito maglalagay na tayo ng name details natin yung nagbubook or para sa person na pupunta mismo or magpa-personal appearance dun sa branch. Personal details ng magpipick up yun. Pwede naman kasing may nakisuyo lang kasi hindi marunong mag-online appointment. Dito sa OTP verification, magpapadala sila ng OTP or ng code sa email at sa text. So kung ano yung pinaka-latest, yun ang gamitin yung code. Nakailan try kasi ako dahil ang tagal dumating. Pag na-type nyo na yung code, click nyo lang yung verify. Proceed naman tayo dito ngayon sa details ng kukuhanan natin ng document. So dito, birth certificate ng anak ko at ang relationship, syempre ako ang kanyang mother. At sa next page ay makakapili na ako ng schedule. Kaso puno na to, hanap na lang ulit sa next day. Yun, buti meron pa at hapon. Kaso mainit nga pala yung oras na yan. Pero anyways, kunin natin yan. At ayan, meron na akong appointment. Pero di pa siya confirm or nasa-save, kaya click confirm. At ayan, confirm na nga. Click lang natin ang next at ito na ang official appointment slip. Pwede nyo itong i-print or screen capture. Meron ding pinapadala sa email at meron ding pinapadalang text confirmation. So ang pinaka-convenient is ipakita na lang yung screen capture natin sa cellphone.